Ang tawag sa kanya ng ombudsman ay central figure sa flood control scandal. Susi sa sistema ng flood control projects at maaring susi sa mga pangalan ng mga sangkot dito. Si Maria Catalina E. Cabral nagbitiw nitong Setyembre mula sa DPWH matapos madawit sa flood control scandal. Bilang Undersecretary for Planning and PPP mula 2014 hanggang 2025, siya po namamahala sa pagpaplano ng halos lahat ng mga proyekto ng DPWH sa loob po ng 11 taon. Sa madaling salita, halos lahat ng proyekto dumadaan sa kanya bago po ito isalang sa Kongreso. Katunayan, sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ, lumalabas na si Cabral din ang nagdedesisyon kung magkano ang ilalaan na pondo para sa mga proyekto ng mga congressman at mga senador. Ang tawag nila dito ay ang mga allocable, ang halaga na i-allocate ng DBM para sa mga proyekto ng mga napapaboran na mambabatas. At ang komputasyon niyan, si Cabral lamang daw ang nakakaintindi. Lumalabas na bago pa man balangkasin ng DBM ang panukalang budget para sa susunod na taon, may kuntsabahan na raw sa pagitan ng mga mambabatas at ni Cabral kung magkano ang ilalaan na pondo para sa kanila. At mula po dyan, magkakasundo sila kung ano-ano ang mga proyektong ipapa-endorse at ipapa-budget sa DBM. Sa madaling salita, lubhang malawak ang impluensya at kapangyarihan ni Cabral sa mga mambabatas. Kung meron nakakaalam ng pangalan ng mga sangkot sa mga flood control insertions, malamang po si Cabral na yun. Ito nga, noong Setyembre ng taong ito, binulgar ni Senador Ping Lacson na tumawag ang isang Undersecretary Cabral sa opisina ni Senator Tito Soto para mag-alok ng mga project insertions para doon sa senador. Pinabulanan po ito ni Cabral, wala raw siyang kinalaman sa mga insertions. Pero kung paniniwalaan mo ang DOJ, mas malalim pa nga ang kinasasangkutan ni Cabral sa flood control scandal. Ayon sa DOJ, kung hindi namatay si Cabral, kasama pa dapat siya sa plunder case na ihahain laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon pa raw kay dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, kasama raw si Cabral sa mga opisyal na nakatanggap ng mga porsyento sa mga flood control projects dahil sa kanilang mga papel sa budget insertions. Hindi raw bababa sa 10% ang komisyonan dyan. Si Cabral po ay pinasapina ng Independent Commission for Infrastructure noong Disyembre 15 pero hindi po sumipot. Huli na lamang natin siyang nabalitaan nung umakyat na siya sa Baguio City kahapon. Kung tutusin, katangi-tangi sanang ehemplo si Cabral ng isang opisyal ng burokrasya. Hindi pa man nagtatapos sa kursong Civil Engineering, sumali na agad si Cabral sa DPWH bilang isang Civil Engineering Aide. Kalaunan, nakaipon po siya ng 2 doctorates, Business Management at Public Administration mula po sa MLQU. Hindi lamang yun, kandidato siya para po sa ikatlong doctorate para sa Urban and Regional Planning sa UP. Mukhang masigasig mag-aral at nangongolekta ng mga degree. Meron din siyang 3 master's degree, Business Administration, Economics at Strategic Business Economics. Meron din siyang ilang certificate courses mula po sa Wharton, Harvard Kennedy School at Mohammed bin Zayed University. Sa huli, madaling sabihin na nakapanghihinayang ang isang gaya ni Catalina Cabral na isang ehemplo sana ng masigasig na kawani ng pamahalaan na nagpupursige at nagwagi. Yun lang, matapos ang kanyang biglaang pagpanaw, dala-dala ni Cabral ngayon ang kanyang mga parangal at ang kanyang mga sikreto sa kanyang huling hantungan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.